Umani ng matinding reaksyon mula sa publiko ang viral na ulat kaugnay ng insidente sa Dupinga River noong April 25 kung saan isang 13 anyos na dalagita ang natagpuang walang malay habang naliligo kasama ang dalawa pang babae. Sa halip na tumuon lamang sa pangyayari, naging sentro ng diskusyon ang umano'y kakulangan ng safety measures sa naturang pasyalan. Maraming netizen ang nagtanong kung nasaan ang mga nakatalagang lifeguard, medical responders o task force na dapat ay nagbabantay sa lugar, lalo na't kilala umano ito bilang delikado. Batay sa mga komento online, ilang residente at madalas na bumibisita sa ilog ang nagsabing matagal nang may panganib sa lugar. Kabilang dito ang madudulas na bato at mga bahagi ng ilog na may malalim o tila butas sa ilalim na maaaring maging sanhi ng aksidente kung hindi agad mapapansin. Sa kabila nito, nabanggit din sa mga ulat sa social media na agad namang nakatulong ang mga sibilyan sa pagresponde sa insidente. Ayon sa ilang saksi, nagtulong-tulong ang mga naroon upang mailigtas ang dalagita at madala ito sa ospital kung saan ito'y umano'y agad na naagapan at ngayon nagpapagaling na. Gayunpaman, iginit ng ilang netizen na hindi dapat nakaasa lamang sa kusang loob na pagtulong ang kaligtasan ng mga bumibisita. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan ang agarang paglalagay ng malinaw na babala, sapat na personnel at konkretong hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad hinggil sa insidente. Dahil dito, nananatiling batay sa mga ulat at testimonya sa social media ang karamihan sa impormasyon. Ang pangyayari ay muling nagsilbing paalala sa publiko na maging mapanuri at mag-ingat sa pagpunta sa mga natural na pasyalan, lalo na sa mga lugar na may naitalang panganib. Agad na naaresto ng mga pulis ang isang armadong lalaki sa Palayan City, Nueva Ecija matapos ang mabilis na responde sa tawag ng isang concerned citizen noong gabi ng April 22, 2026. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, bandang alas 10:30 ng gabi nang rumisponde ang mga tauhan ng Palayan City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Darwin O. Obanza, Officer in Charge ng Palayan City PNP. Sa ulat hinggil sa isang lalaking umano'y may dalang baril sa barangay Singalat. Pagdating ng mga otoridad sa lugar, agad nilang namataan ang suspek na may hawak na baril. Nanghingan ito ng kaukulang dokumento para sa nasabing armas, nabigo itong magpakita dahilan upang siya ay kaagad na arestuhin. Kinilala ang suspek bilang isang 28 anyos na lalaki na residente ng San Juan Acfa, Cabanatuan City. Nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang isang improvise o gawang bahay na kalibre 38 revolver na walang serial number, pati ng 3 piraso ng live ammunition. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Binigyang diin ni Police Colonel Claraval ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko sa kapulisan. Hinihikayat nila ang publiko na agad iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad dahil ang maagap na impormasyon ay malaking tulong sa mabilis na aksyon ng pulisya at sa pag-iwas sa posibleng krimen. Humakot ng matinding diskusyon online ang viral na video na ibinahagi ni Mark Joseph Taay Suba matapos matagpo ang patay ang 2 aso sa Calentong, Barangay Somil sa Gabaldon, Nueva Ecija. Habang pinaniniwala ang nalason ang mga hayop, mas lumawak ang usapan hindi lamang sa umano'y kalupitan kundi pati sa kaligtasan ng komunidad at pagpapatupad ng batas. Ilan sa mga netizen ang naglahad ng pangamba sa mga asong pinababayaang gumala na maaaring magdulot ng aksidente sa kalsada o panganib sa mga residente, partikular sa mga bata at motorista. May mga komento ring nagsusulong ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na regulasyon sa pag-aalaga ng hayop.
kabilang ang tamang pagkukulong o pagtali sa mga alagang aso. Para sa ilan, ang ganitong insidente ay nagsisilbing babala sa mga pet owner na maging responsable dahil ang kapabayaan ay maaaring humantong sa mas malalang sitwasyon. Gayunpaman, mariing kinundina ng iba ang anumang uri ng pananakit sa hayop. Ayon sa kanila, hindi solusyon ang paglalason o pananakit at dapat idaan sa tamang proseso tulad ng pakipag-ugnayan sa may-ari at pag-report sa lokal na otoridad ang anumang reklamo. Sa ngayon, nananatiling walang opisyal na pahayag ang mga kinauukulan tungkol sa insidente, kaya't patuloy na nakabatay sa social media ang mga detalye. Sa gitna ng magkakaibang pananaw, malinaw na ang pangyayari ay nagbukas ng mas malalim na usapin, ang balanse sa pagitan ng disiplina sa komunidad at makataong pagtrato sa mga hayop. Nagiging paalala rin ito na ang tunay na solusyon ay hindi lamang nakasalalay sa batas, kundi sa kolektibong responsibilidad ng bawat miyembro ng komunidad.